Ancient robot kikilos na. Luffy, pinagtitripan lang ang mga Gorosei? Bali nag-umpisa nga itong chapter 1111 sa scene ng pag-atake ni Gorosei Mars sa barrier ng Labo Face. Finally nga nabutas niya na itong barrier. So itong scene nga na to nakita mismo ni Jinbei. Since nasa malapit na lokasyon nga lang siya dito, ramdam nga niya yung haki na itong si Gorosei Mars na napakalakas. Kaya naman dali-dali nga niyang pinuntahan agad itong si Zoro para umalis na at pumunta na sa mga kasamahan nila. Pero itong si Zoro nga ayaw pang umalis. Since itong si Rablucci nga hindi pa bumabagsak at still nakatayo pa rin kahit nakita nating sobrang grabing damage na ang natamo niya. Kaya naman hinila na nga ni Jinbei itong si Zoro at inatake rin itong si Rablucci. Ang naging resulta nga ng atake ni Jinbei nawala sa Zoan form itong si Rablucci. At dito nakita na nga nating nakapasok na sa Labo Face itong si Gorosei Mars. Pinraise nga niya yung effort nitong si Rablucci. Nireport naman ni Lucci sa kanya ang lahat ng nalalaman niya patungkol sa sitwasyon ngayon, gaya ng kung sino-sino ang mga nasa Labo Face ngayon, na sila York at yung mga Seraphim. Meron nga rin daw tao sa likod ng Labo Face, which is yung 5 miyembro daw ng Straw Hat Pirates pati na yung 2 pang satellites ni Vegapunk. Bukod pa nga dyan nabanggit din ni Lucci kay Mars na meron na lang daw natitirang 6 na minuto para pigilan itong mensahe ni Vegapunk. At bago pa nga umalis itong si Gorosei Mars nirequest nga ni Rablucci na i-spare daw ang buhay ni Kaku. Though hindi nga nangako itong si Gorosei Mars sinabi naman niya na mahirap daw itong magawa. Since simula nga daw ngayon hindi na siya magpe-pay attention sa kung sino ang mapapatay niyang mga insekto. At dito tuluyan na ngang umalis si Gorosei Mars. Sa sumunod na panel naman napunta nga tayo sa lokasyon ni Luffy. Ipinakita nga na nagkakamustahan sila ni Brogy at Dory. Sinabi nga ni Luffy na 2 years na daw ang nakakalipas simula nung huli silang magkita. Tugon naman ni Dory na halos hindi nga daw niya ma-recognize itong si Luffy nung una niya tong makita. Obviously dahil nga yan sa transformation ng Gear 5 ni Luffy. At dito tinanong na nga ni Brogy si Luffy kung paano daw ba niya nalaman itong Sun God, na kilalang kilala daw dahil sa mga kwento sa Elbaf. Nung marinig nga yun ni Luffy medyo na-confuse siya. Kaya naman pinutol nga niya itong pagtatanong nila Brogy at Dory at sinabi niyang mamaya na daw nila yon pag-usapan. At dito ipinakita nga sila Saturn at Mercury na nagulat sa pagdating ng 2 giants sa harapan nila. Masamang pangitain nga daw ito base kay Saturn. Mabalik nga kila Dory sinabi nga niya na itong appearance daw nila Saturn at Mercury very similar sa mga creature sa forest ng Elbaf. Ganito nga daw yung mga hayop doon. Hanggang sa sumingit na nga itong si Luffy at sinabi niya kila Brogy at Dory na ang goal daw nila hindi lumaban at talunin itong mga Gorosei. Bagkos ang totoong goal daw nila ngayon ang makaalis na sa Egghead Island. Nung marinig nga ito ni Dory sinabi niya na alam na daw nila itong impormasyon na to. Since during nga daw sa pagpunta nila dito nakasalubong daw nila itong si Sanji at sinabihan daw sila na kapag nakuha na daw nila si Luffy dumiretso na daw sila kaagad sa likuran ng isla. Since ito nga daw yung escape plan nila. Kaya naman sa sumunod na panel nga ipinakitang naglabas ng malaking Viking horn itong si Dory at pinatunog ito. So ito na pala yung hudyat ng mga giants na nasa kanila na si Luffy at maghanda na sa pagtakas. Bali naintindihan nga ito ng mga kasamahang giants nila Brogy at Dory. Kaya naman nagready na nga itong mga giants na nasa likod nitong Egghead Island. Sa kabilang banda naman naiintindihan nga ni Mercury itong ginawa ng mga giants. Kaya naman bago pa nga sila makaalis umatake na siya. So nag-war cry nga itong si Mercury na may infuse ng Conqueror Saki. Sa sobrang lakas nga ng sigaw na itong si Mercury nakita nating nauga ang buong Egghead Island. Kumbaga similar yung aura sa naging palitan ng haki nila Whitebeard at Roger. Bali sa sobrang gulat nga ni Dory sa roar na may Conqueror Saki ni Mercury napatanong nga siya kung sino daw ba ito. Ang sinabi nga lang ni Brogy mukhang mga
miyembro nga daw sila ng world government. At bago pa nga sila matapos sa pagsasalita, bigla na naman ngang sumugod itong si Mercury. Nasabay rin namang nasalag nila Brogy at Dory gamit yung mga shield nila. Tinanong nga ni Mercury itong dalawang giants na to kung kilala daw ba nila itong pinoprotektahan nila ngayon. Ang sinabi nga lang ni Brogy oo daw. Kaibigan nga daw nila itong si Luffy. Sa kabilang banda naman umatake na nga rin itong si Saturn. Naglabas nga siya ng mga bubbles sa bibig niya at pinunterya itong dalawang giants. Bali alam nga ni Luffy na poisonous itong si Saturn. Kaya naman bigla nga siyang kumuha ng coconut tree malapit sa kanya at hinulma ito na para bang baseball bat. In fact pininturahan pa nga niya ito. So itong mga bubbles nga hinampas lang ni Luffy gamit itong baseball bat niya. Kung saan nung tumalsik nga ito nag-create ito ng napakalaking explosion. Kaya naman gulat na gulat nga itong si Luffy sa nasaksihan niya. So itong explosion nga na to tinamaan itong tatlong Gorosei na nag-cause ng pagkasunog nila. At dahil nga sa alam ni Luffy na mga immortal itong mga Gorosei, inaya na nga niya itong sila Brogy at Dory na umalis na sa Egghead Island. Since waste of time nga naman kung lalabanan pa nila ang mga ito. Sa sumunod na panel naman pinagmamadali na nga ni Nami itong sila Jinbei at Zoro. Since sila na nga lang ang kulang at aalis na sila. Sa part naman ng grupo nila Bonnie at Frankie ipinakita ngang may nag-aabang sa kanila. At ito nga yung tatlong Vice Admirals. Mukhang haharangin nga sila ng mga ito. Mabalik nga kay Gorosei Mars pinuntahan niya pala itong si York. Tinanong nga niya ito kung nasaan daw ba yung signal na pinanggagalingan ng broadcast ni Vegapunk. Nakita nga natin itong si York na takot sa mukha ni Mars. Sa sumunod na panel naman ipinakita nga itong si Admiral Kizaru na nasa isang barko ng mga Marines at nagpapahinga. At sa huling panel nga ng chapter na to may isang Marines na nagre-report na may nakita daw silang higanting creature na nasa northwest ng isla. At ito na nga yung ancient robot. Bali nagsalita nga itong ancient robot. At ang sinabi nga niya I'm sorry Joy Boy. At dito na nga nagtatapos itong chapter 1111. Bali ngayon pag-usapan naman natin ang mga pangyayari sa chapter na to. Unahin na natin itong scene nila Zoro at Jinbei. Ipinakita nga ni Jinbei sa chapter na to yung pagiging kuya figure niya sa Straw Hat Pirates. Dahil kung si Robin nga yung parang ate figure nila dito or yung parang pinaka-mature mag-isip sa kanila, yung lalaking version naman niya ngayon ito nang si Jinbei. Inawat nga niya itong si Zoro dahil alam niya na talagang tapos na yung laban nila ni Rob Lucci. At ang mas importante nga ngayon ang makaalis na sa Egghead Island. Syempre dala na rin to ng takot ni Jinbei sa parating na si Gorosei Mars. At speaking of Gorosei Mars dahil nga sa ipinakita na ang mas focus niya ngayon ang hanapin yung signal na pinanggagalingan ng broadcast ni Vegapunk mukhang gagamitin nga niya itong si York para mahanap itong signal na to. At malamang hindi nga ito alam ni York. Kaya panigurado na magtuturo siya ng ibang satellites ni Vegapunk para mahanap ito. So ang pinakamalapit nga ngayon na satellites ni Vegapunk na nasa labo phase pa itong sila Edison at Lilith. Kaya naman pwede ngang sa next chapter makita nating sugurin ni Gorosei Mars itong dalawa na to. Sa part naman ng ataking ginawa ni Gorosei Mercury kila Luffy this confirms na nagtataglay nga rin ng haki itong mga Gorosei. Meaning ibang level talaga itong matatanda na to. Sa idea nga kung paanong tatalunin itong mga Gorosei o paano sila mapapatay gayong considered na sila as mga immortal gagawa na nga lang natin yan ng separate video. Sa part naman ng ginawa ni Luffy na nagmala Shohei Ohtani siya sa paggawa ng baseball bat nakakatuwa nga yung pagiging creative dito ni Luffy. At nakikita natin na mas nag-i-improve na yung self-awareness niya. Pero ang malaking tanong nga dito tuluyan na kaya silang makakaalis sa Egghead Island o may tinatago pang baraha itong mga Gorosei para pigilan itong sila Luffy. Sa part naman ng grupo nila Bonnie at Frankie nakita nga nating hinarang sila ng tatlong Vice Admirals. At since mga giant nga yung mga kasama nila I'm sure na magagawa nila yan ng paraan. At ang huling scene nga sa chapter na to na pagpapakita ng ancient robot nakakaamoy nga ako dito ng isang sacrifice. Magsasacrifice itong ancient robot para makaalis na sa isla itong buong Straw Hat Pirates. Sa paanong paraan? Bali yan nga yung pag-uusapan
pag-uusapan natin sa susunod na video natin. Anyway, ayan na nga yung full chapter review natin para sa latest chapter ng manga na chapter 1111. Ipapaalala ko lang ulit na may 3 weeks break nga. Pero stay tuned lang sa channel natin dahil pupunan nga natin yung 3 linggong breaks na yan ng mga contents patungkol sa One Piece na alam kong may enjoy nyo. Kaya naman kung may request nga kayong topic, comment nyo na lang yan sa ating comment section sa ibaba para magawa na natin yan ng video. So yun lang, peace!